ang kwento ng ilan sa mga kilalang European branded microchips maker, fashion, automotive at marami pang iba ay nawala na ng saysay at nagpapakita kung paano ang mga European company ay nahihirapan upang maabot ang mga layuning pang-industriya nito at kung paano ang pagpiga sa kanila ng China. Ang Belgan ay isang pabrika na may mga headquarters sa Belgium, United Kingdom, Italy at Spain ay isang bihirang halimbawa ng isang tagagawa ng microchips na nakabase sa Europa na desperadong hinangad ng European Union na maakit. Ngunit pagkatapos ng 4 na dekada sa operasyon, ang kumpanya ay nagsampa na ng bankruptcy ngayong buwan. Ayon sa mga business experts sa Europa, sinasabi ng mga ito na malaking dahilan ang pagpasok ng mga Chinese brand sa nasabing kontinente. Ang mga pabrika sa nasabing mga bansa ay nakaranas ng mga mabibigat na pagkalugi at namataya sa bago, capital-intensive na teknolohiya para sa paglago. Higit pa rito ay dumating ang matagal na mga alalahanin tungkol sa mga Chinese na gustong i-take over ang mga ito para magsalba sa pagkalugi. Isang halimbawa pa ang mga kilalang fashion brand sa Europe tulad na lamang ng Manis Aurora at Split na nagdeklara na rin ng pagkalugi noong nakarang taon at nananawagan sa mga Chinese investor para maisalba ang kanilang kumpanya sa mga pagkalugi. Malaking bagay at mga rason kung bakit isa sa mga dahilan sa pagkalugi ng mga ito ay ang pagpasok ng mga Chinese fashion brand sa Europe na hindi naman mahalin tulad ang mababang mga presyo nito. Dagdag pa rito ang pagtambak ng China ng mga sangkaterbang mga pike at smuggle items ng mga kilalang brand kung saan inireklamo ito ng mga lehitimong kumpanya na wala nang may mga natmatangkilik sa kanilang mga produkto para bumili. Samantala, ikinagalit ng bansang China ang ginawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa sinasabi nilang pagmamayari nilang karagatan sakop ng kanilang 10-dash line sa kanilang pag-radio challenge kapon sa mga barko ng 3 bansa sa silangang bahagi ng Baho de Masinloc. Sinabi ng mga ito na ilihis ang kanilang direksyon palabas ng kanilang fake 10-dash line. Pero hindi ito umubra sa Japan, Pilipinas at Amerika at tinahak lamang ng mga ito ang rota kung saan nakaplano ang kanilang exercises. Walang nagawa ang China dito, bagkus kinundina nito ang ginawa ng 3 bansa na ayon sa kanila, isa itong paglabag sa kanilang 10-dash line principles na ginawa noong taong 2023. Walang naging payag ang Malacanang tungkol sa hinaing na ito ng bansang China. Pero nauna nang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na walang 10-dash line na umiiral sa loob ng 200 exclusive economic zone ng Pilipinas.